Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng panayam, mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, full mobilization sa mga lugar na apektado ng Super Typhoon Nando ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magbabalita si Alvin Baltazar. Pinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang full mobilization sa pagtugon nito sa mga lugar na tinamaan ng nakaraang bagyong Nando. Pahayag ito ng Malacanang sa gitna ng paniniyakan niya ng Pangulo na masiguro ang kaligtasan at pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng Super Typhoon. Sinabi ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro na ipinagutos ng Pangulo partikular sa Office of Civil Defense na gawin ang pagmomobilize sa lahat ng national government agencies upang tulungan ang mga LGU. Kaugnay nito ay patuloy naman ang panawagan ni Castro nila na makipagtulungan para sa kaligtasan ng lahat lalo't may inaasahang pangsama ng panahon na darating sa bansa. Uli rin binigyan din ni Castro na regular na nabibigyan ng update ang Pangulo higil sa ginagawang mga aksyon ng pamahalaan sa gitna ng katiyakang mahahatira ng tulong ang mga apektadong residente habang patuloy ang ginagawa din itong pagmamonitor sa sitwasyon. Ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. sa Office of the Civil Defense or OCD na immobilize ang lahat ng national government agencies upang tulungan ang mga local government units. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At kaugnay nga nitong full mobilization na ipinag-utos sa atin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hindi lamang po sa Office of Civil Defense kundi sa lahat po ng sangay ng ahensya na rumiresponde po dito po sa apektadong lugar dito sa nagdaang bagyong Super Typhoon Nando pala, no? Kaya naman nabalitaan natin itong merong fishing boat na lumubog sa bandang Cagayan, ano? Kaya naman makikibalita tayo sa Philippine Coast Guard upang alamin ang kalalagayan ng ating mga mangingisda. Kasama po natin live via phone patch si Captain Noemi Cayabyab, ang spokesperson po ng Philippine Coast Guard. Magandang araw po, Captain. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon po, Ma'am Bea, at sa lahat po nakikinig po sa ating programa. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin, Captain. Ngayon, yun nga po, nabalitaan nga namin itong fishing boat po na lumubog daw po dito sa bandang Cagayan sa kasagsagan po ng Super Typhoon Nando. Dito po ay tawag dito Jobens, yung fishing boat. Captain, ang tanong namin ngayon, kumusta po ang estado? Kasi initially meron na pong 6 na survivors kayong na-rescue. Kumusta po ang kanilang kalalagayan? Yes, tama po kayo, Ma'am Bea. So we were able to rescue 6 fishermen. Natapos na rin po ang ating operations po ngayon at sa kasamaang palad po ay meron po tayo 7 na recover na katawan po. Ayun, so ang bilis ng update natin. Meron na palang update doon sa remaining, no? Yung 7 ay unfortunately wala na. So ano po ngayon ang kumbaga hakbang natin? Nabigyan na po ba ng information ang family po ng mga casualties, ma'am? Yes, opo, tama po kayo, Ma'am Bea. So,
after the operation, yung 7 katawan po na na-recover po natin, we automatically turn it over to the local government units. And then sila na po usually nag-i-inform sa immediate families for the proper disposition din po. And then yung anim po nating na-recover na mga biktima, yun po ay na-turn over na rin po sa mga immediate families. And we also render medical assistance para po ma-check po kung we're all safe. But as of the moment, Ma'am Bea, they are all in good shape po. Na medically assessed na rin po sila ng pinakamalapit na hospital sa area po. Okay. That's a good thing. At least bigyan po ng medical attention, and also doon din po sa 7 po na unfortunately casualty ay na-turn over na sa ating local government unit. So, bigyan lang po natin ng background ang ating mga tagapakinig, Captain Cayabyab. Ano po ba kasi yung originally na nangyari dito po sa mga mangingisdang ito? Well, originally, Ma'am Bea, dahil po sa paparating na bagyo that time, the intentions really is to take shelter doon sa identified na anchorage area natin. Kasi alam po natin na medyo malakas po itong bagyo na darating sa area nila. So, they really intend to take shelter. However, nung sinisecure na po ng fishnet, itong crew nila, bigla po silang tinamaan ng malalakas na alon, and they were battered by strong winds. So it caused the fishing banka to tilt, and subsequently nag-capsize po. So initially, itong 4 na fishermen, they were able to swim to another banka. Kasi again, ito po ay anchorage area, so marami pong bangka at that time. However, yung mga natira on that day ay naiwan po sa loob kasi nag-capsize po siya. Opo. So yun po ang ginawa natin ng search and rescue operation. So we just terminated it today, and yun na po, unfortunately, meron po tayong a total of 7 cadavers na nakita po sa area. And Captain Cayabyab, meron pa po bang nakataas na ano ba yung tawag nila doon, gale warning signal, o bawal pa pong pumalaot ang ating mga fishing boats? Meron pa po bang ganong warning as of the moment? Yes, Ma'am Bea, as of the moment, lalo na po sa parte ng northeastern Luzon and northwestern Luzon, suspended pa rin po ang lahat ng paglalayag po sa dagat. Naka-heightened alert pa rin po ang Philippine Coast Guard, particularly sa area na po yan. At ipinagbabawal po muna natin ang paglalayag, lalo na po yung mga maliliit na sasakyang pandagat po. Bukod po dito sa fishing boat Jobens sa Cagayan, meron pa po ba kayong minomonitor na ibang incident o napaulat na kumbaga accidents dito sa ating karagatan dahil po dito sa Super Typhoon Nando? As of the moment, Ma'am Bea, wala na po. Well, ang kagandahan na po siguro yung ating intensified partnership with the coastal communities. And mas na-enhance po at mas mataas na po ang kanilang safety awareness, lalo na po pagdating sa ganitong panahon. So as of the moment, wala na po tayong minomonitor, and even nung before pumasok itong Nando, nagkaroon po tayo ng maagang preemptive evacuation. So that's why during the typhoon, ay ginagawa na lang po ng ating rescue team. It's more of distributing the relief goods. Ayun. So this is a very isolated case yung nangyari po sa fishing banka sa Cagayan. But in total po, wala na po tayong minomonitor na any search and rescue operation sa buong Philippines po. Okay, ayun. That's a good thing. At least ngayon nakafocus na po ang kanilang attention sa ating relief operation naman instead of the search and rescue. Last na lang po ang inyong message sa ating mga tagapakinig dito sa Radyo Pilipinas World Service, Captain. Yes, ang amin lang pong paalala on behalf of the Philippine Coast Guard ay lalo na po sa mga coastal communities po natin, and lalo na po sa ganitong mga panahon na hindi po masyado maganda ang ating karagatan, ay iwasan po natin mag-engage into any water activities or pati yung ating mga kamag-anak, lalo yung mga bata, na kung pwedeng ating pong bigyan po ng extraordinary caution na wag po munang lumangoy o mag-engage into any other activities po. Ito pong maliliit na sasakyang pandagat, although we understand po na kailangan po mismo umalis dahil ito ang kanilang way of living. Again, ang reminder na po namin is palagi po munang makinig sa balita, sa radyo, TV, or even our social media bago po tayo maglayag. At ang palagi lang po namin kagubihin ay palagi po sanang sundin ang mga opisyal na abiso po ng ating mga lokal na otoridad para po maiwasan po ang anumang insidente sa dagat. Ayun, maraming salamat sa oras na binigay nyo sa amin, Captain Cayabyab. Yes, thank you, Ma'am Bea, and magandang hapon po. Magandang hapon.
Okay, yan po si Captain Noemi Cayabyab, ang spokesperson po ng Philippine Coast Guard. At tayo po ay binigyan niya ng update patungkol nga po dito sa nagka-capsize o lumubog na fishing boat sa Cagayan. Originally, 13 mga mangingisda po ang sakay nito at yun nga dahil sumama yung panahon naabutan sila sa laot at una na pong na-rescue ang 6 and unfortunately kakabalita lang sa atin ni Captain Cayabyab na ito pong 7 pa yung remaining 7 na mangingisda unfortunately po ay wala na, no? So pero doon sa 6 na nakasurvive, tiniyak po ni Captain Cayabyab na bigyan naman po sila ng medical assistance. And of course, ang pinakamahalaga po ay yung kanyang panawagan dahil nakataas pa rin po ang gale warning signal sa ating coastal regions, ano? Ay pinag-iingat at syempre bawal pa rin pong pumalaot at eto na nga meron pa pong paparating si Opong, ano? So mag-iingat po tayong lahat. Sa pagbabatuloy ng ating balitaan, syempre update pa rin po sa Super Typhoon Nando. Mga individual na apektado ng habagat at magkasunod na bagyong Mirasol at Nando, higit 255,000 na ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Si Marian Bastasa sa balita. Nadagdagan pa ang bilang ng mga residenteng apektado ng malakas na pag-ulan at pagbahang dulot ng habagat, bagyong Mirasol at ng Super Typhoon Nando. Sa pinakahuling tala ng DSWD as of September 23 ay umakit pa sa 71,000 pamilya o katumbas ng 250,000 individual ang apektado ng mga pag-ulan sa 10 rehiyon sa bansa. Kaugnay niya na umakit na rin sa 8,000 pamilya o nasa 26,000 individual ang nananatili sa mga itinalaga evacuation centers. Meron ding 13,000 pamilya ang pansamantalang nakikitira muna sa kanilang mga kaanak. Tuloy-tuloy pa rin naman ang buhos ng tulong ng Department of Social Welfare and Development na aabot na rin sa higit 8 milyong piso. Nakapamahagi na rin ang kagwaran ng nasa 11,000 family food packs sa mga apektadong LGUs. Nananatiling nakahanda rin ang nasa 3 bilyong pondo pa ng DSWD para tumugon sakaling lumobo ang bilang ng mga apektadong residente. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Aabot na sa 15.34 million pesos ang halaga ng pinsalang natamo ng agri-sector bunsod ng magkakasunod na pagulang dala ng habagat, bagyong Mirasol at Super Typhoon Nando. Batay sa datos ng Department of Agriculture o DA, nakaapekto ang mga pagulan sa 744 na ektarya ng mga sakahan, livestock at poultry sa Ilocos Region, Calabarzon at Western Visayas. Katubas din ito ng 909 na mga magsasakang naapektuhan ng kabuhayan. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, inaasahan pang madaragdagan ang bilang na apektado habang nagpapatuloy ang validation ng kanilang mga field office. Nakahanda naman ang assistance ng Department of Agriculture sa mga apektadong magsasaka, kabilang ang pamamahagi ng agricultural inputs. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tiniyak ng Department of Health o DOH ang pag-aalaga sa kalusugan ng mahigit 17,000 evacuees na naapektuhan ng bagyong Nando sa Cagayan Valley. Ayon sa DOH, nasa 281 evacuation centers ang inaalagaan ngayon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bukod sa pamamahagi ng libreng gamot at konsultasyon, isinasagawa rin ang nutrition check ng mga bata, blood pressure monitoring at first aid at pamamahagi ng malinis na tubig sa mga komunidad. Layunin ng mga hakbangin na ito na matiyak na ligtas at malusog ang bawat pamilyang apektado ng kalamidad. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Manila Electric Company o Meralco puspusan ang pagbabalik ng operasyon sa mga lugar na nasasakupan na tinamaan ng bagyong Nando. Detalye ng balita mula kay J. Mark Dagala. Puspusa na ang ginagawang pagbabalik ng Manila Electric Company o Meralco sa supply ng kuryente sa kanilang franchise area na hinagupit ng super bagyong Nando. Ito ayon sa Meralco ay dahil sa nananatili ang kanilang alert status lalo't nagbabanta ang isa pang bagyo sa Philippine Area of Responsibility at tinawag na bagyong Opong. Ayon kay Meralco Vice President at Corporate Communications Head Joe Saldariaga, mula kahapon ay nasa 16,000 apektadong customer nila ang nawala ng kuryente, partikular na sa Cavite at Quezon. Tiniyak naman nito sa kanilang mga customer na 24 oras nagtatrabaho ang kanilang line crews upang maibalik ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar sa lalo madaling panahon. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Albay Solon target ang 0 casualties sa pagtama ng bagyong Opong. Balita mula kay Kathleen Forbes. Siniguro ni Albay 3rd District Representative Adrian Salceda sa mga alkalde at opisyal ng barangay sa kanyang distrito na maaga silang nakapaghanda para sa epekto ng bagyong Opong. Ayon kay Salceda, nakaposisyon na ang food packs, mobile kitchen at iba pang pangunahing pangangailangan mula sa DSWD para agad na magamit sakaling magsagawa ng preemptive evacuation. Kaugnay nito, inatasan din umano ni Salceda ang Equipment Management Division ng DPWH Region 5 at ang Albay 3rd District Engineering Office na ihanda yung mga kinakailangang kagamitan at mobility assets. Gate niya, sa tuwing inaasahan ng kalamidad ay 0 casualty ang palagi nilang target. Maaga na rin anya ang kanilang koordinasyon sa AFP, PNP, BFP, Philippine Coast Guard at iba pang security forces upang tumulong sa relief at rescue operations kung kakailanganin. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. 50% sa budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH maaaring ilaan sa Leadership Fund o piling proyekto ng mga mambabatas ayon kay dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Narito si Nympha Asuncion. Isiniwala ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na halos kalahati ng taunang alokasyong pondo para sa DPWH ay maaaring ilaan sa mga napiling proyekto ng mga mambabatas. Sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee, sinabi ni Cabral na halos 50% ng budget ceiling nila mula sa taunang National Expenditure Program o NEP ang pwedeng italaga ng mga mambabatas para sa kanilang mga proyekto. Sinabi ng dating USEC na kasama na rin ang tinatawag na Leadership Fund na para naman sa mga pinuno ng Kongreso. Sa nakalipas niyang 2 taon ay nakapagtala rin ng DPWH ng halos 200 billion pesos na unprogrammed funds. Sa ilalim naman ng 2025 budget ay mayroon 410 billion pesos sa DPWH budget ang nakatag for later release. Pinaliwanag ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na ang halagang ito ay mga bagong item na isinama sa national budget dahilan para tumaas ng mahigit 1 trillion pesos ang kabuoang pondo ng ahensya ngayong 2025. Question naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson ang tinatawag na Leadership Fund at ang paglalaan ng pondo para sa mga mambabatas. Binigyang diin ni Lacson na dapat sundin ang tamang budget process at huwag bigyan ng puwang ang mga mambabatas sa budget preparations pa lamang. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Kinumpirma ng Department of Budget and Management o DBM na naglabas ito ng 141 billion pesos para sa flood control projects noong 2023 at 2024 mula sa Unprogrammed Appropriations o UA. Inihayag ito ni House Appropriations Committee Chair Mika Swansing sa plenary deliberations ng panukalang 6.7 trillion pesos 2026 national budget kung saan siya ang budget sponsor ng DBM. Ayon sa kanya, 34 billion pesos ang inilabas noong 2023 at 107 billion pesos naman noong 2024 na pawang hindi nakalista bilang line item sa pambansang budget.
Batay sa DBM, ang unprogrammed appropriations ay standby authority na ginagamit lamang kapag lumampas sa target ang kita ng gobyerno o kung may dagdag na foreign grants at loans. Kasabay nito, iginiit ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na dapat ilabas ng DBM ang detalyadong listahan ng mga flood control projects at kung sino-sino ang mga proponent na napondohan sa ilalim ng UA. Nangako naman si Swansing na maglalabas ng mga kopya ng Special Allotment Release Orders o SARO ang DBM kaugnay ng 141 billion pesos flood control projects na ito. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mananaigang katotohanan, ito ang tiniyak ni Independent Commission for Infrastructure o ICI Chairman Andres Reyes sa isinasagawang investigasyon ng kontrobersyal na flood control project. Balitang hatid ni AJ Ignacio. Sa kabila ng iba't ibang mga pangalan at politiko na nadadawit sa mga maanumalyang flood control project sa ating bansa, muling siniguro ni Independent Commission for Infrastructure Chairman Retired Justice Andres Reyes na mananahig ang katotohanan sa likod ng mga maanumalyang flood control project sa bansa. Ito ang kanyang naging talumpati sa media matapos ang naging MOU ng ilang stakeholders gaya ng PNP, Integrated Bar of the Philippines, kasama ang Mayors for Good Governance at Philippine Institute of Civil Engineers. Aniya, nais niyang malaman ang kanilang komisyon ay magpapakita ng patas at katapatan sa kanilang investigasyon at para sa bawat mamamayang Pilipino na naapektado ng malawakang pagbaha dahil sa mga maanumalyang proyekto. Pakinggan natin ang payag ni ICI Chairman Andres Reyes. We have no interviews to say, but again, I would repeat, honesty is the best policy. No one is above the law. And this is for country, for God, and for our poor people. Thank you. Samantala, patuloy naman ang isasagawang investigasyon ng ICI sa mga resource persons na nais silang imbitahan kabilang ng ilang mga mambabatas. Magpapatuloy pa rin ang pag-iikot ng ICI sa ilang mga lugar na may mga flood control projects na hinihinala nilang maanumalya. Mula rito sa ICI, Lungsod ng Taguig, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Most Economically Advantageous Responsive Bid o MEARB game changer sa pagbili ng proyekto ng pamahalaan ayon kay Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. May report si Lawrence Tanhoco. Pinuri ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman ang bagong Most Economically Advantageous Responsive Bid o MEARB na ituturing niyang game changer sa pagbili ng mga proyekto ng pamahalaan. Ayon kay Pangandaman, hindi na lamang sa pinakamurang presyo ibabatay ang mga kontrata ng gobyerno. Sa ilalim ng MEARB, isasaalang-alang din ang kalidad, tibay, sustainability at iba pang benepisyo ng proyekto para masiguro ang sulit at maasahang resulta para sa mamamayan. Bahagi ito ng New Government Procurement Act na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naglalayong tiyakin na bawat pisong galing sa kaban ng bayan ay nagagamit ng matalino at may direktang pakinabang sa Pilipino. Tiniyak din ni Secretary Pangandaman na hindi lang mura kundi dekalidad at maaasahan ang proyekto ng pamahalaan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagbaba ng kautusan para sa pagpapalakas ng proteksyon at pagsusulong ng karapatan ng mga manggagawa na bumuo ng unyon. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Naglabas ng kautusan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapalakas sa proteksyon at pagsusulong ng karapatan ng mga manggagawa na bumuo ng unyon, sumali sa asosasyon at magsagawa ng mapayapang pagkilos ng mayroong kalayaan at walang pangamba. Sa bisa na Executive Order No. 97, inatasan ng mga ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Labor and Employment, Department of Justice, Department of National Defense, Department of Trade and Industry, AFP, PNP at National Security Council na protect
protektahan ang mga karapatan ng manggagawa at siguruhin na walang red tagging, walang pananakot o walang karahasan laban sa mga ito. Ang kautosang ito alinsunod sa rekomendasyon ng International Labour Organization na nanawagan noong 2019 sa pamahalaan na kumilos laban sa mga kaso ng karahasan at panggigipit sa mga unyon. Babantayan ng DOLE at ng Interagency Committee na binuo noong 2023 ang pagpapatupad ng kautusan at regular silang magsusumite ng ulat sa Malacanang. Hinihikayat din ng mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor na makipagtulungan upang masiguro na ang lahat ng manggagawa ay malayang makakapag-organisa at may paglalaban ang kanilang karapatan. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Inatasan na ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na silipin ang dispatching at operasyon ng mga pampublikong transportasyon o PUV na bumabiyahe sa Commonwealth Avenue. Kasunod ito ng inilunsad na Interagency Commuter Assistance sa kahabaan ng Commonwealth para alalayan ang mga pasahero lalo na tuwing rush hour. Ayon sa kalihim, nais niyang malaman kung bakit marami pa ring pasahero ang nahihirapang sumakay at tila nagkukulang ang mga bumabiyaheng PUV gayong nasa 3,972 units na ang may prangkisa sa naturang ruta. Kasama sa direktiba ang pagsasagawa ng audit sa aktual na bilang ng mga unit na talagang bumabiyahe. Pinatitignan din kung ilan sa mga ito ang operational at kung mayroon ng mga luma o nasirang sasakyan na hindi na nakakapagserbisyo. Binigyang diin ng kalihim na hanggang Biyernes ang LTFRB para makapag-ulat sa DOTR kaugnay ng kanilang mga natuklasan at rekomendasyon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pagdedeklara ng US Court of Appeals na illegal ang ipinatutupad na preferential global tariff ni US President Donald Trump, positibong hakbang ayon sa pamahalaan. Si Melanie Valdez-Reyes sa report. Itinuturing ng Philippine government na positibong hakbang ang pagdedeklara ng US Court of Appeals na illegal ang ipinataw na preferential global tariff ni US President Donald Trump. Ayon kay Undersecretary Angela Ignacio ng Office of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, bagamat isang welcome development, ang desisyong ito mananatili pa ring epektibo hanggang October 14 habang hinihintay ang magiging desisyon ng US Supreme Court. Anya patuloy pa rin ang kasalukuyang negosasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos kaugnay ng ipinataw na 19% taripa sa mga produkto mula sa bansa. Gayunman, iginit niyang hindi isinuko ng Pilipinas ang buong market access sa Amerika na taliwas sa naging posisyon ng ilang karatig bansa sa ASEAN. Dagdag pa niya patuloy na prinoprotektahan ng pamahalaan ng mahalagang industriya sa bansa, lalo na ang sektor ng agrikultura. Narito ang pahayag ni OSAPEA USEG Angela Ignacio. Most of the tariffs that were implemented by President Trump under the International Emergency Economic Powers Act or the IEEPA were actually illegal. Though this ruling will not take effect until October 14, we see this as a positive development. But of course, we still have to wait for the final decision of the Supreme Court on this. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Proteksyon sa yaman ng Apo Reef National Park tiniyak ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Si Manuel Francisco sa detalye. Kasunod ng selebrasyon ng Apo Reef Month at sa isinagawang official unveiling ng marker bilang 61st ASEAN Heritage Park, siniguro ng DENR Protected Area Management Office ang patuloy na pagprotekta sa yaman ng Apo Reef Natural Park. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Protected Area Superintendent Cristal Villanada, binigyang diin niya ang mga hakbang ng DENR sa pangangalaga ng Apo Reef bilang isa sa pinakamalaking marine protected area sa bansa. Isa talaga siyang napaka-importanting milestone for Apo Reef because being an ASEAN, a member of the ASEAN Heritage Site means na dapat yung gobyerno ng Pilipinas paglaanan talaga nila or talagang bigyan natin ng pansin na ma-protect and ma-conserve itong area natin na ito. Samantala,
Samantala, nanawagan din ng DNR sa publiko na maging disiplinado dahil kabilang sa banta sa Apo Reef Natural Park ang dami ng basura na inaanod sa isla araw-araw. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ang tinakalap ng mga national news ang tabayanan ng regional news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang ating regional news. Halos 200 residente sa bayan ng Calasiao, Pangasinan nakatanggap ng tulong sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Si Sara Cayabyab ng RP Dagupan sa balita. Kabukulan niya 162 na residente ed Balya Calasiao dyan luyaga Pangasinan so akaawat ya panibalon tulong dyan pa na maglay na Seed Capital Fund. Sarayan benepisyaryo at parte na 22 Sustainable Livelihood Programs ed dapit lang balay no iner iraya at mantutulungan pian makabuo iray negosyo tapyan na parakep so panamalay ya balang sinansaka ya miyembro da. Dyan tulong nga sayan programa na alalayan irana gobyerno at sa binuodang negosyo. Piyan na siguron si kadaot na asikaso, piyan na pabalag day negosyo. Sayan Sustainable Livelihood Program at sa kaya Capability Building Program na sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nagatman na tulungan sa sari Pilipino, yan nawalaan iray negosyo o trabaho, piyan na parakep so panamalida. Manlalapod Dagupan City, Sara Cayabyab para Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Relief operations sa Department of Social Welfare and Development o DSWD SWAD isinagawa para sa mga naapektuhan ng Super Typhoon Nando. Magbabalita si Donna Cawisbalio ng RP Bontoc. Nirugyan idikalman ti DSWD SWAD Mountain Province ti Panangitid kadagiti Family Food Pack para kadagiti naapektaran ti bagyo sa Jebisao ken Sagada. Iti tulong dagiti empleyado ti PDRRMO, Besao Municipal Police Station, Municipal DRRMO, MSWDO ken MHO, personal a binisita ken naikan tulong ti 20 ket 3 pamilya sa Jay Banggitan, Sukib, Agawa ken Gaday. Kabayatan na
Pamilya, cash assistance, family food pack, hygiene kit, family tent, ken family kit, na itadmat iti pamilya ni Jefferson Biag Cabanos sadya ang kilang sagada kalpasan ang nadadaal ti pagtaanganda iti landslide gapo iti super typhoon Nando. Inmuna inbaga ti SWAD nga adat nan anay a relief goods ti ahensya para kadagiti internally displaced persons. Manipod Bontok, Donna Cawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Madrasa curriculum sa lungsod ng Tabuk patuloy na sinusuportahan ng Indian Educators at Tabuk Schools Division Office. Si Renzi Roaquin ng RP Tabuk sa balita. Agtuloy iti pan nakasubaybay iti madrasa curriculum dito siyudad iti Tabuk. Babaan dito iti panagbisita dagiti Indian educational learners sa dito siyudad tapno amuan iti madrasa implementation and education. Dagiti Indians ti partners iti Schools Division Office ti DepEd kadagiti pagadalan nga da iti madrasa curriculum. Dagiti katibula na Central School ken Tabuk City Central School nga daan iti 30 ken 77 nga learners. Inpakamo dagiti education Indian experts nga may bimisita dagiti learning materials ken curriculum content agraman iti integration, information and communication technology in teaching methodologies. Kasuporta iti dito nga madrasa learning wenno curriculum dito siyudad iti Tabuk in kalit City LGU baba iti Schools Division Office nga maipaay no nya iti daduma kasapulan tapos saan ang mabaybayan dagiti madrasa learners dito siyudad iti Tabuk. Manipod DCRK Tabuk City, Renzi Roaquin agipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 75.8 million pesos na halaga ng livelihood project ipinasana ng Department of Labor and Employment o DOLE 4A sa Unilove Foundation. Ang detalye mula kay Mara Grezula ng RP Lucena. Ipinasa na ng DOLE Regional Office 4A sa Unilove Foundation Incorporated ang implementasyon ng mga livelihood project na nagkakahalaga ng mahigit 75.8 million pesos. Ayon sa pabatid ng DOLE 4A sa ilalim ng kasunduan, magpapatupad ang Unilove Foundation ng mga individual at group livelihood package tulad ng bigasan, carpentry, garments production, barbecue, consumer at dishwashing projects para sa mga manggagawa, pamilya at samahan sa rehiyon. Binigyang diin ni DOLE Calabarzon Regional Director Attorney Erwin Aquino na ang proyekto ay ipatutupad ng may transparency at accountability upang matiyak ang tamang paggamit, liquidation at monitoring ng pondo. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Unilove Foundation President Aref Usman sa tiwalang ibinigay ng DOLE at tiniyak na ang livelihood projects ay maisa sa katuparan ng epesyente at bukas sa tamang pananagutan. Layo ng pagtutulungan ng DOLE at Unilove Foundation na palakasin ang inklusibong pag-unlad, pangmatagalang kabuhayan at pagbibigay lakas sa mga komunidad sa buong rehiyon. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Grezula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Manamo 2025 exhibit sa Robinsons, Palawan, tampok ang Tubataha Reefs Virtual Reality Experience. Mag-uulat si Jillian Faye Ibanez ng RP Palawan. Ing sa selebra sa ground floor entrance ang Robinsons Palawan ang Manamo 2025 exhibit na may tema nga nagkakaisang kapuluan, panatag na karagatan. Inorganisa ang aktibidad ang Department of Foreign Affairs kaiba ng Palawan Council for Sustainable Development. Tampok sa exhibit ang mga materyales pangkalikasan, piling mga larawan, iyang mga makabagong virtual reality goggles. Inilalayo ng programa nga madal mga bisita sa idalom ang dagat sa Tubataha Reefs Natural Park nga isa sa World Heritage Site. Bukas ang exhibit sa publiko umpisa Setyembre 23 hasta 26, 2025. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
48.7 million pesos na kalsada magdudugtong sa mga barangay sa lungsod ng Calbayog, Samar. Narito ang report ni Suzette Pretensio ng RP Calbayog. Usa nga bag-o nga konkreto nga kalsada ang natapos sa diri pala maiha nga panahon matikang sa barangay Caybago pakadto sa barangay San Rufino sa syudad San Calbayog, Samar, basar sa DPWH Samar 1st District Engineering Office. Ginpondohan ang proyekto matikang sa General Appropriations Act Fiscal Year 2025 nga nagkakantidad sa 48.7 million pesos. Matapos ang pipira kabahin sa convergence projects kaupod ang Department of Agriculture, hulos na nga nadugtong ang duha nga barangay pinaagi san konkreto nga kalsada. Sakop san proyekto ang Portland Cement Concrete Pavement o PCCP nga may 1.55 kilometers nga kahilaba ug 6.1 meters nga kahilapad. Kalakip gihapon ang 80 meter stone masonry ngan pagbutang sandbox culverts. Dako nga bulig ang nasabi nga proyekto mahitungod nga mas mapapalaksi ang pagduhol sa mga ani sa mga parag-uma sa merkado. Sa mas mahapsay nga kalsada, mas napapasayon liwat ang paggios san kalakalan nga kundiin mas mapapakusog ang sektor san agrikultura. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kapulisan ng Surigao del Sur Police Provincial Office nagsagawa ng coastal cleanup activity. Mag-uulat si Raymond Aplaya ng RP Tandag. Nagmalampuson ng gipaygayon nga usa ka coastal cleanup activity sa mga personay sa Surigao del Sur Police Provincial Office. Gipangunahan ang maong kalihukan ni Provincial Director Police Colonel Jeffrey Lawrence Mauricio kabag ang buhatan sa Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment and Natural Resources Office o DNR Penro. Gipaygayon kini sa baybayon nga bahin sa Barangay Rosario ning syudad sa Tandag. Amaw aktibidad ang kabahin sa pagsaulog sa International Coastal Cleanup Day niadtong nakalabay nga adlawng Sabado. Ang paglambigit sa kapulisan ning probinsya sa maong kalihukan nagpakita silang padayon nga paningkamot sa pagpadalipod sa kinaiyahan o sa ilang lig-on nga pagigtambayayong tali sa mga ahensya sa gobyerno aron ma-promote ang limpyo nga kabaybayunan alang sa komunidad. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Barangay San Raimundo sa Hulo nagbenta ng mas murang bigas. Balitang hatid ni Fatma Gino ng RP Hulo. Dagdagang bukas sa Halga Maluhay in Barangay San Raimundo Hulo, Harais Rolling Store nila aming kawakan. Ha Barangay Hola City Martires, ininya maksud katawangan in mga registered daraayat, aming makabi siya kakausan, amin naga sinabukas. Banga dunon ka na Barangay Kagawad Abdulhan Kisay, Officer in Charge sina San Raimundo. In initiative ni aming guadeng ka na punong Barangay Nohar Kimuddin, ininibilang sambag, hamaga tataas halga bihaon sinabukas sa mga pamimihan. Mabiyan in bukas halga katluan taga 2 pilak ka kilo bang papagsibuon iwan singkatuan taga siyam sampay pakapatan pilakang kakilo ha mga pamimihan. Hanabay tapay kisay makajarian mami sampay pahang kakarot bukas in mga ini halga 8 katus bang papagsibuon iwan sinsiyam katus kay man pilak ha mga pamimihan. Piya sa papay sabihan na hay kisay sinadahon sa dya ina voters ID nila atawa uno na amin magapatarang sinisila amin narayat sin Barangay San Raimundo. Aon yung tungay bukarot bukas inagyan sina Barangay San Raimundo para program ini. Tengah RP Hulo, ini Fatma Delicino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Erwin Peñano. Sa pagbabalik po iyan ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account,
panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Suportado ng isang business group ang mga hakbang na isinasagawa ng pamahalaan, matiyak lamang na transparent, may pananagutan at maayos ang pamamahala sa paggasta ng pondo ng bayan. Ginawa ng Federation of Philippine Industries o FPI ang pahayag matapos ang malaking kilos protesta na isinagawa ng iba't ibang grupo para kondenahin ang patuloy na korupsyon sa pamahalaan. Ayon sa FPI, bagaman ang mga demonstrasyon gaya noong weekend ay maaaring magtulak sa ilang investors na mas maging maingat sa pamumuhunan, nirerepresenta rin nila ng mga sentimentong ito ang oportunidad sa bansa na ipakita ang commitment para sa transparensiya at reforma na siya namang magpapalakas sa kumpiyansa ng investors sa long term. Binigyang diin din ni FPI President Elizabeth Lee na kung ma-address kaagad ang mga suliraning ito nang may katiyakan, maaari niya itong maging magandang punto para lumakas pa ang pundasyon ng ekonomiya ng bansa. Suwestyon naman ng grupo para matamo ito, maging transparent ang pamahalaan sa mga investigasyon, magpatupad ng mga institusyonal na reforma, maglatag ng malinaw na landasin ng polisiya,
at magkaroon ng konstruktibong pakikisangkot upang masolusyonan ang mga issue. Kaakibat nito, tiniyak din ng FPI ang kanilang patuloy na commitment sa pagsuporta sa mga polisiya at inisyatibo na siyang magtatayo sa sustainableng paglago, maprotektahan ang integridad ng mga industriya at maitaguyod ang tiwala ng taong bayan at investment community. Sa pagsagot sa mga suliraning ito, sinabi ng grupo na makakaya ng Pilipinas na bumangon bilang mas malakas, mas competitive at mas kaakit-akit sa long-term investment habang binabantayan ang estabilidad ng mga lokal na negosyo, manufacturers at producers na nakadepende sa paglago at pag-unlad. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, tumaas ng lampas sa 6% ang kabuang resources ng financial sector sa bansa noong Hulyo. Base sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, umabot sa 34.59 trillion pesos ang total resources ng bank at non-bank institutions nitong Hulyo, nasa 6.4% na mas mataas kung iahambing sa 32.50 trillion pesos na naitala noong Hulyo ng nakaraang taon. Kung hihimayin, nasa 28.60 trillion pesos ang mula sa resources ng mga bangko habang nasa 5.99 trillion pesos naman ang ambag ng non-banks. Sakop ng bank category ang commercial banks, thrift banks, digital banks, rural at cooperative banks, habang ang non-banks naman ay binubuo ng investment houses, financing companies, investment companies, securities dealers o brokers, pawn shops, lending investors, non-stock savings at loan associations, maging ang credit card companies, government non-bank financial institutions, authorized agent banks at forex corporations. Sa obserbasyon ni Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort, ang year-on-year growth ng total resources ng financial sector ay nakaayon sa gross domestic product growth ng bansa na 5.5%. Kumpiyansa naman si Ricafort na mula sa isinagawang tapyas ng Federal Reserve at BSP sa policy rates, bababa ang borrowing costs sa ekonomiya, kondisyong magpapababa sa mga interest ng loan at siyang magpapataas sa demand nito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Binuksan na ng Security Bank Corporation ang alok nitong 5-year fixed rate peso bonds. Sa isang pahayag, inanunsyo ng Security Bank ang peso bond offer nito na may fixed rate na 6% per annum. Ayon sa bangko, layon ng offering na ito na makalikom ng aabot sa 5 bilyong piso na siya namang gagamitin para suportahan ang kanilang lending activities at mapalawig ang kanilang funding base. Ang offering na binuksan nitong Setyembre 22 ay may deadline na hanggang Oktubre 17 ngayong taon at inaasahang maililista sa Philippine Dealing and Exchange Corporation sa Oktubre 29 para makapagbigay ng market liquidity sa mga mamumuhunan na nais mag-trade. Ang minimum denominations ay nakaset sa 500,000 pesos at may increments na 100,000 pesos sa mga kasunod. I-issue naman ito mula sa 200 billion peso bond at commercial papers program ng Security Bank. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng renewable energy firm na Alternergy Holding Corporation ang pag-acquire nito sa 2 wind energy projects sa probinsya ng Quezon. Sa disclosure ng kumpanya sa Philippine Stock Exchange, sinabi nito na ang special purpose company nito na Calavite Passage Wind Power Corporation ay i-acquire ang Tayabas North at South Wind Energy projects mula sa Cleantech Global Renewable Incorporated. Sinelyuhan ang kasunduan sa pamamagitan ng deed of assignment.
Base sa datos, may potential capacity na aabot sa 114 megawatts ang North Project habang may kapasidad naman na 187.20 megawatts ang South Project. Ayon kay Alternergy President Jerry Magbanwa, ang acquisitions na ito ay bahagi ng susunod na project pipeline ng kumpanya matapos na maabot na nito ang 500 megawatts capacity. Nagpahayag din ng pagkasabik si Cleantech Chief Executive Officer Salvador Antonio Castro Jr. sa co-development ng mga proyektong ito kasama ang Alternergy na siyang pioneer sa wind energy sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa ating foreign exchange rates, ngayong araw, Setyembre 24, taong kasulukuyan, ang palitan ng piso sa United States dollars ay nasa 57 pesos and 10 centavos, 39 centavos sa Japanese yen, 44 pesos and 51 centavos sa Singaporean dollar, 4 centavos sa South Korean won, 8 pesos and 3 centavos sa Chinese yuan, 7 pesos and 34 centavos sa Hong Kong dollar, 77 pesos and 22 centavos sa United Kingdom pound, 67 pesos and 47 centavos sa palitan sa euro, 41 pesos and 27 centavos sa Canadian dollar, at 15 pesos and 22 centavos sa Saudi Arabian rial. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga may init na balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan ng sigwada ng mga may init na sports balita sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon maya-maya makalipas ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon. Para naman sa sigwada ng mga mainit na sports balita, una sa ating listahan ang tennis. Abante na sa sunod na round ng Jingshan Tennis Open si Filipina tennis star Alex Ayala matapos na pataubin si Alyona Falei ng Belarus sa kanilang match nitong Martes. Sa unang set agad na nadomina ng 20-year-old Filipina player ang Belarusian opponent gamit ang naestablisang score na 6-3. Pagdating ng second frame, naging dikdikan ang palitan ng palo ng dalawang manlalaro kung saan tumagal ang 3-all scores bago na ipako ng top seed na si Ayala ang
kalamangan at selyuhan ang laban sa pamamagitan ng 7-5 na score. Dahil sa panalo, talon na sa round of 16 si Ayala at nakatakdang makaharap si Mei Yamaguchi ng Japan na kapapanalo lamang din kontra Hongyi Cody Wong ng Hong Kong. Tangan ang kasulukuyang ranggo na number 58 sa world rankings. Tangka ni Ayala ang makasikwat ng ikalawang WTA crown buwat sa matagumpay nitong kampanya sa Guadalajara Open ilang linggo pa lamang ang nakalilipas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala sa soft tennis naman, gumawa ng kasaysayan ang Philippine soft tennis team buhat sa kauna-unahang gintong medalyang nasikwat nito sa mixed team event ng 9th Asian Soft Tennis Championships sa Mungyong, South Korea kamakailan. Naselyuhan ng Team Philippines ang tagumpay mula sa nasungkit na gold ng tandem na sina Joseph Arcilla at Samuel Nugit sa men's doubles at napagreynahang women's doubles ng Tambalang Bianzoleta at Princess Katindig. Hindi na nakapaglaro ang mixed double pair na sina Patrick Mendoza at Christy Sanyosa buhat sa 2-0 advantage ng Pinas sa best of 3 tie kontra China. Sa isang panayam, nagbahagi ng kasiyahan si Zuleta buhat sa panalo lalo't improvement ito mula sa huling silver finish ng bansa noon pang 2012. Nagpabango pa sa tagumpay na ito anya ang kapwa pag-qualify ng Philippines men at women teams para sa 2026 Asian Games. Bago ang Asian Championship sa South Korea, sariwa pa ang magandang performance ng national team sa Poland Cup noong Hulyo kung saan nakasilat ito ng 1 ginto, 4 na pilak at 3 tansong mga medalya. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula soft tennis, baling naman tayo sa basketball. Mas tumindi pa ang hanay ng TNT Tropang 5G bago ang pagbubukas ng PBA Philippine Cup ngayong Oktubre. Ito'y matapos kunin ng Chot Reyes-led squad ang serbisyo ng forward na si Tyrus Hill buwat sa Blackwater. Sa nasabing lipat bakod, 1 taong nakakontrata si Hill para suotin ang TNT jersey at magiging kasangga ng buong tropa para sa tangkang paghahari sa ika-50 edisyon ng liga. Bago ang serbisyo sa Tropang 5G, naglaro bilang free agent sa ilalim ng bossing ang 6'5" high jumper na si Hill matapos ang ilang taong serbisyo sa Converge at NLEX. Makakasama ni Hill sa TNT ang bagong saldarin na si Kevin Ferrer na una nang nakuha ng tropa para magsilbing reinforcement sa kampanya ngayong season. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa basketball pa rin, bukas ang Ateneo Blue Eagles big man na si Kaimani Ladi na magsuot ng Gilas Pilipinas jersey sa hinaharap. Sa isang panayam, ibinahagi ng 6'7" Filipino-American player na masaya niyang tatanggapin ang offer sakaling mabigyan ng oportunidad. Bukod sa pagiging miyembro ng national team, nagpahayag din si Ladi ng kagustuhang makapaglaro sa PBA sa hinaharap. Kasalukuyang nagpapamalas ng magandang performance sa Ateneo si Ladi kung saan kumana ito ng 26 points, 9 rebounds at 3 assists at 1 block sa laban ng Blue Eagles kontra Far Eastern University Tamaraws noong nakaraang Sabado. Maski si Ateneo head mentor at dating Gilas coach Tab Baldwin napahanga sa naging laro ni Ladi na anya'y malaking asset sa kanila ngayon. Sa kabila naman ng nagigiliwan nitong atmosphere sa Philippine basketball court, wala pang katiyakan kung makakategorya bilang local player ang 23-year-old na si Ladi, lalo't noong nakaraang taon lamang niya nakuha ang kanyang Philippine passport. Sa rules kasi ng FIBA, nakukonsidera lamang na local player ang isang manlalaro kapag nakakuha na ito ng Philippine passport bago mag-16 anyos. Maaari pa naman itong mabago sakaling may apela sa FIBA gaya ng naging senaryo kanila Greg Sloter at Chris Newsom.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula basketball, kambyo naman tayo sa para-swimming. Namuntikan ng masampahan ni Filipina para-swimmer Angel Autumn ang podium finish sa 2025 World Para-Swimming Championship sa Singapore. Ito'y nang magtapos lamang ang Pinay para athlete sa 4th place gamit ang 48 seconds, lampas 4 na segundong huli mula sa bronze winner na si Sevilay Öztürk ng Turkey na kumana ng 43.79 seconds. Nasikwat naman ni China para swimmer Sheng Gaohe ang gintong medalya buhat sa new championship record nito na 38.82 seconds, habang silver naman ang tinapos ng US para athlete na si Katie Kubiak gamit ang clock na 39.94 seconds. Dahil sa paggabigo, tuluyan nang natapos ang kampanya ni Autumn sa kompetisyon. Maalala na nitong Lunes na uwi lang din sa 4th place ang Filipina Paralympian, partikular sa women's 50-meter backstroke S5 matapos abutin ng 45.60 seconds ang langoy nito. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Samantala, antabayanan ng mga may init na chika sa mundo ng showbiz, tampok sa balitang artista ni Steph Vicente maya-maya sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon matapos lamang po ang ilang paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora, Steph Vicente, upang ihatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon! Walang plano si JM Ibarra na sumabak sa BL o Boys Love Project. Wala raw ito sa personality niya. Quote and unquote, siguro hindi. Hindi ko alam, ngayon, halimbawa ngayon parang malayo sa ako, sa personality ko parang hindi ko siya kayang gawin. Yan ang katwiran ni JM nang tanungin ng press kung handa ba siya sa ganoong klaseng karakter. Quote and unquote, though gets ko naman as an actor dapat willing ka na gawin yung trabaho, pero pakiramdam ko kasi kapag hindi ako komportable, ako naman, hindi naman sa pag-aano, ayaw ko naman mahusgahan, pero alam ko hindi siya magagawa. Yan ang dagdag pang paliwanag ng Pinoy Big Brother Gen 11 alumnus sa ginanap na Spotlight MediaCon ng Star Magic. At least, honest si JM na sabi nga ng host ng press con na si Ai de la Cruz, authentic pa rin talaga si JM. Quote and unquote, kilala niya yung sarili niya kung ano yung kaya niyang gawin at hindi. Yan ang dagdag na komento ni Ai. Na totoo naman, hindi nagpaka-plastic si JM na by the way, for the first time ay hindi niya kasama sa Cinemalaya entry na Child Number 82 ang ka-love team niyang si Fiang Smith. Pinagbibidahan nila ito ni Vong Navarro na aniya ay bata pa lamang siya ay idol na talaga niya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon! Sa iba pang mga chika, nabanggit na pala ng actress socialite na si Heart Evangelista na nakikipag-usap na siya sa kanyang abogado para formal na mag-file ng cyber libel. Hindi lang di umano mga basher ang kakasuhan ni Hart, kabilang daw ang ilang organisasyon na nag-e-effort na sirain ang pangalan nito sa kanyang mga endorsement. Nabanggit din niya sa kanyang Instagram live na nagbalak siyang sumama pala dito sa Trillion Peso March pero may pagbabanta raw siyang natanggap na huhubaran siya kapag nakirali. Maagap naman ang kanyang followers na poprotektahan nila si Hart at approve sa kanila na magdemanda ito. Hindi na rin daw rarampa si Hart sa Paris at Milan Fashion Week dahil nga sa mga nagaganap sa ating bansa. Idiniin niya na bayad siya ng mga inirarampa niyang brand. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon! Samantala, kasalukuyang nagluluksa naman ang pamilya Barreto sa biglaang pagpanaw ng panganay nilang kapatid na si Mito. Parehong nag-post sina Claudine at Marjorie ng kanilang tribute sa kapatid. Bahagi ng post ng mommy ni Julia Barreto, quote and unquote, when dad passed, you stepped in and took his place in the family. You were our rock and you were the best. You love my children so much and they are so heartbroken. The pain of losing you is unbearable, Mito. I didn't know a life without you and now I must learn too. I love you. Please guide us all here. Watch over us as we suffer this great loss. Post naman ni Claudine, quote and unquote, I can't believe you left us this soon. My heart and soul is broken. Rest in paradise where there is no pain. I love you always, had forever will. When we reconciled, you swallowed your pride and said you're sorry. I didn't know that was already goodbye. I thank God and Mark for fixing us before leaving because I might have never forgave myself if we weren't okay. My kuya, help me. I can't. Really, I can't.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, lubos naman ang pasasalamat ni Mika Salamanca dahil sa lahat ng mga biyayang kanyang tinatamasa ngayon. Maituturing umano ng aktres na reborn ang lahat ng mga nangyayari mula nang lumabas sa Pinoy Big Brother House at tanghaling big winner sa naturang reality show. Quote and unquote, unti-unti ko na pong natutupad yung mga pangarap ko and para sa pamilya ko po kaya napakasaya. Yung newfound success ko po nabigyan niya ako ng rebirth po talaga, new voice, new strength. Yan ang bungad ni Mika sa Fast Talk with Boy Abunda. Hindi naging madali para kay Mika noong nagsisimula pa lamang siya bilang isang content creator. Bata pa lamang ay nakararanas na umano ng online bashing si Mika. Noon ay talagang pinapatulan daw ng aktres ang bashers sa social media. Quote and unquote, before aminin ko, very patol ako talaga kasi bata ako nag-start eh. Hindi ko pa naiintindihan na parang kapag alam kang katotohanan sa sarili mo tapos makikita mo sa internet na binabash ka for a wrong view, syempre ikaw sa sarili mo ang unang maiisip mo, hindi yun totoo. Kailangan kong magsalita, pero ngayon na matanda na ako, natutunan ko na hindi na lang sila pansinin kasi the more na binibigyan ko sila ng atensyon, the more na magpo-produce pa rin sila ng something na re-reactan mo. Kaya ngayon, deadma po ako, Tito Boy, laging may ganyan. Yan ang pagtatapat pa ng dalaga. Nasasaktan naman ang aktres sa tuwing may nadadamay sa pambabasya kanya tulad na lamang ng kanyang pamilya. Quote and unquote, kasi ako pumasok ako sa industry na to, niready ko ang sarili ko. Alam ko yung pinapasukan ko pero yung family ko kasi hindi sila pumasok sa industry na ito, hindi sila kasama sa akin. So, hindi sila ready sa kung anong pwedeng matanggap nila. So, kapag binabatikos po sila, kapag sila yung binabash, doon ako nasasaktan talaga. Doon ako nagiging super defensive. Ang sakit po nun. Yan ang kwento niya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora, Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side kina Milo Junella, Susan Aison, Anthony Pimentel, Hiro Lucero at Justin Osias sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente, na siya ring tagapaghatid ng Showbiz Balita. Sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Kay Erwin Pañano para sa Balitang Business at Sports at maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.